Isa lang ang nakakaalam ng kinaroroonan ni Kibuloy na alam natin na alam niya. Di ba? Walang iba kundi si Tatay Digong dahil siya mismo, inamin niya mismo yan sa interview niya sa media na alam niya kung nasaan si Kibuloy. Pero kahit alam niya, hindi niya sasabihin kung nasaan si Kibuloy. Secret daw yan. Nako, nang una, sabi ng PNP, pag-aaralan pa nila kung liable ba dito si Tatay Digong. May pananagutan ba siya sa batas? Siya ba ay nagko-commit ng obstruction of justice? Sabi ng PNP, wait lang, aralin muna natin yan. At ayan, mukhang naaral na nila ka-coffee. May desisyon na sila. Ito, nasa balita po ng ABS-CBN, sabi ng PNP, Duterte may face raps for hiding Kibuloy location. Parang kinukonsente, tinatago din si Kibuloy niyan. Di ba? May violation sa batas, pero alam mo kung nasaan, di ka man lang tumulong sa authority. Yan, obstruction of justice, sabi ng PNP yan, ha? Former President Rodrigo Duterte could face complaints for obstruction of justice for failing to disclose the whereabouts of fugitive Pastor Apollo Kibuloy. Sabi po ng Philippine National Police ngayong araw po ng Lunes. Paano bang proseso natin dyan? Sino magsasampa ng kaso? Kaya ba ng PNP sampahan ng kaso si Digong? Ano, kaya ba? Mukhang mahirap-hirap pa. Duterte, a close ally of embattled televangelist, said last week, alam ko kung saan si Pastor. Pero secret, sabi niya. Obstruction of justice po yan. Yan ha, wala nang tanong-tanong yan ha. Yan po ay obstruction of justice, sabi ng PNP. And we are checking po if we can fight against these people, sabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. PNP Chief na mismo nagsabi yan. Obstruction of justice yan. Ako. Ang challenge, sino ang magsasampa? Kailan magsasampa? Excited na ang taong bayan na makasuhan ulit. Dagdag kaso na naman ito. Ang dami talagang kaso ni Tatay Digong dito. Mukhang si Digong may pinapahamak niya ang sarili niya. Di ba? Nilulubog niya ang sarili niya. Pero mo ba naman? Sabihin mo pa naman sa media na alam mo kung nasaan ako, matibay na naman yan. Parang nagsa-self-destruct ngayon si Digong sa ginagawa niya. I just want to make it clear, hindi po siya pastor. He is a fugitive of the law. Uy, grabe, tapang na ng ano dito ha. Tapang ng PNP dito ha. Oh, wag na raw tawagin na pastor yan. Fugitive na, pugante. Yan na po ang itawag dyan. 3 buwan na eh. More than 2 months na pong nagtatago, sabi ni Marbil sa kanyang interview. In fairness kay Marbil ha, tapang niya dito ha. Hindi na po yan pastor, yan po ay pugante. Asked to clarify whether the PNP would file a complaint against Duterte, Marbil said, sabi niya na alam niya, then we are looking and we are getting witnesses to file a case against these people. Hindi po tayo pwedeng magtago ng pugante. Ayun, sa pool. Diyan napapahabak si Tatay Digong eh. Pinapahabak niya yung kanyang sarili sa mga statement niya. Noong panahon na siya ang nakaupo, nakalulusot yan. Alam niyo naman yan, Kakofi. Maraming mga binitiwang statement yan, particular sa mga politiko. No? Diba, kay Laila de Lima, kay Pope Francis, o sa ICC. Noong panahon niya, napagbibigyan, syempre, presidente ka eh. Yung immunity mo, at saka ganyan kaangas, ganyan kaangas kasi presidente ka. Pero not this time. Sisingilin na siya ngayon. Kung sino mang nagtatago niyan, same gobyerno tayo, kung tingin mo talagang siya ay innocente, then go to court. Sabi ni Marbil. Kibuloy is facing, hindi biro itong mga kaso na hinaharap ni Kibuloy eh. Sexual abuse and trafficking cases dyan po sa Davao City at sa Pasig City Court over complaints filed by former Kingdom of Jesus Christ members. Kibuloy said the allegations were fabricated by KOJC members who had grudges against the religious group. Eh di yun naman pala eh. Fabricated naman pala yan. Malamang sa malamang, may mga ebidensya kayong fabricated dyan. May mga magte-testify na magsasabing fabricated yung mga complaints na yan. Eh di dalhin nyo sa korte. Hindi yung kayo mag-judge dyan. Dalhin nyo sa korte. Duterte serves as the administrator of KOJC Properties. Oo, syempre. Siya ang naghahawak ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Last June, law enforcers and KOJC supporters figured in a clash dyan po sa Davao as authorities attempted to serve warrants against the religious leader. Oy, ABS, hindi na raw po pastor, hindi na religious leader, kundi pugante. Both camps have threatened to file legal actions against each other over the scaffold. Siyempre, si Topacio, pagtatanggol niyan eh, kliyente niya yan eh, yan ang sinasabi nila dyan. Anong mangyayari dito kay Digong? Parang si Digong eh, hindi mo na naintindihan eh. Sirang-sira si Digong, sa totoo lang. Nung presidente siya, medyo maraming bumibilib sa kanya eh. Aminado ako dyan, Ka-Coffee. Marami tayong netizens dyan bilib kay Digong nung nakaupo siya, di ba? Kasi hindi siya traditional politicians eh.
Diba? Hindi siya the usual na politiko eh. Diba? Iba ang arrive eh, pero nabudol lang din. Marami din nabudol dyan. Ngayon, naglalabasan itong mga, ano ba to, kalokohan ba ito? Mga nagawa ni Digong, sinisigil na siya ngayon. Diba? Nauubos yung mga gumagalang kay Digong, may respeto sa kanya. Kasi biruin mo, itong pugante, alam mo kung nasaan ang pugante, hindi mo sasabihin. Eh, diba? Parang, kumukontra ka na sa gobyerno yan na nag-i-implement dapat. Naghuli sana talaga dyan. Sabi ni Sandra Valdez, pugante naman talaga. Noel Alvarina, sabi ng source ko, nasa underground ng kingdom niya si Kibuloy. Dapat doon hanapin si Kibuloy ng police. Hindi nga makapasok. Hindi lang underground yan, lumalabas din yan ka-coffee. Sumisilip-silip yan. Kailangan niya ng sinag na araw ka-coffee. Yun nga lang, maingat yan. Puro puno yan, covered yan. Kasi may mga drone, alam nila yan, may mga drone, etc. yan. Gandang gabi po sa lahat na naka-tune in kay Virginia Alvarez. Hello po sa inyo kay Call Jack. Basta gabayan, kalaking pera, maraming maghahanap dyan. Oo, malaking factor ito ka-coffee. Itong pabuya na yan, maraming maiinganyo dyan na magbigay ng impormasyon. Tingnan natin, baka in 1 month or in 2 months time, maaresto si Kibuloy ka-coffee. Dahil sa pabuya na yan. Una na sila ng pagtuturo kung nasaan si Pac Q, no? Pero si Digong patuloy niyang nilalaro ang batas. Yun naman talaga yun, ma'am. Tama ka dyan. Yan yung termino hinahanap natin. Nilalaro tayo ni Digong. Yung batas natin nilalaro. Di ba parang inaasar niya nga yung PNP. Alam ko, pero secret, di ko sasabihin. Hanapin nyo yan sa sarili ninyo. Di ba parang ganyan na sabihin niya. Puganting tao. Yan ha. Tapos ganyan ang ginagawa ni Digong dyan. Nilalaro talaga tayo dyan. Pero kailangan niyang managot dyan. Sampahan siya dyan. Maghahanap lang daw po ng mga witness itong PNP at para masampahan niya ng kaso yan. Punuin ng tubig ang tunnel ni Kibuloy para lalabas siya, sabi ni Jaya. Yung problema, hindi definite yung impormasyon kung saang tunnel ba yan o kung ano man yan, ka-coffee. No? Pero baka may nakakalam sa inyo dyan, ituro ninyo. Yan, instant millionaire kayo. Gardos up, good evening ka-coffee kay Nelin Lozano. Good evening ka-coffee at sa lahat watching from HK. Nandiyan dyan po sa Hong Kong na nakikinig po sa atin. Ginagawa niyang katawa-tawa ang mga kapulisan natin, sabi ni Jing Florento. Oo, actually ma. Pero ngayon, syempre, si Marbil seryoso na eh. Kung papansinin niyo yung mga interviews dito ni Marbil, parang he's no playing eh. No playing game ito. No? Parang this is it eh. Sige, laban kung laban eh. Total, nasisira din sila. Na-judge sila anong ginagawa niyo dyan. Bakit hindi niyo ma-aresto yan, di ba? So, kailangan ng kumilos, magdoble-doble. Kay Cheryl Cabahog, shoutout po sa inyo, nakikinig dyan sa Holy Land. Kay June Madriaga, pag 10 million, pabos sa trader vlogger ni Digong, banat ba, yayaman ka na. Unahan muna ang tulad mong trader. June Madriaga, Gina Gio. Yan daw, yung mga DDS vloggers, yung mga inimbitahan ba, para sa isang dinner ata yan, ka-coffee yan, pagkakataon nyo na. Entrepman, may din kasi ang authorities, mali din kasi ang authorities, dapat din na nila i-publicize yung sinasabi nilang obstruction of justice memo nila. Dapat i-file na nila yan para magkagulatan na lang, sabi ni Entrepman. Agree din ako sa dyan. Parang pinupunto mo dito, Entrepman, the Trillanes way. Unahan muna ang pagpa-file ng kaso bago mag-press con. Minerva Stork, hello sa inyo. Kay Ma'am Nilda Galvez, good evening po sa inyo. Kay Conchita Katabian, gandang gabi sir, ka-coffee watching from Hong Kong din. O siya, kung nasa Facebook po kayo, ka-coffee, pasuyin na lang please like and follow. Kung nasa Facebook po kayo, kung nasa YouTube, please click po yung subscribe at i-like lang po yung video na to for our attendance check. Ma'am Minerva Stork, guten Abend, magandang gabi po sa inyo. Guten tag po, Ma'am Minerva Stork. Sige, kung ano lang kape, move on tayo sa ating next topic.